Kabanata 861. Nagsama-sama ang magkakaibigan. Si Tyr ay patuloy na gumagalaw sa paligid ng mga manlalaban ng pamilyang Wharton na ito. Sa ilang minuto, ang mga mandirigma ay nakahawak sa kanilang mga palso at nagsisisigaw sa matinding paghihirap. Hindi sila pinatay ni Tyr, ang ginawa lang niya ay naghiwa ng litid sa kanilang mga kamay. Ito ay isang uri ng parusa, at sa parehong oras, isang paraan upang ipakita ang kanyang mga kasanayan. Nang maitabi ni Tyr ang kanyang scalpel, dumating ang mga miyembro ng Six Doors. Masyadong magaan ang scalpel, hindi angkop na maging sandata maliban sa lumilipad na kutsilyo. Say, kung makakahanap lang ako ng malapitan na armas. Kung ganoon, mas magiging madali ang trabaho ko, hinaing ni Tyr. Noong nasa ibang bansa siya, sinubukan niya ang maraming iba't ibang armas, ngunit wala siyang mahanap na angkop sa kanya. Ang mga ito ay masyadong mapurol, masyadong malambot, o kahit na masyadong malaki upang dalhin sa paligid. Sa napakaraming taon, ginamit na lang ni Tyr ang kanyang mga kamao, at higit sa lahat, gumamit ng isang set ng mga karayom ng magpie para iligtas ang mga buhay. Sa totoo lang, ang pagkakaroon ng personal na sandata ay napakahalaga sa isang manlalaban. Kaya lang kung mas malakas ang manlalaban, mas mapili sila sa kanilang mga armas. Itinuring si Tyr na isa sa mga nangungunang mandirigma, kaya naman nahirapan siyang maghanap ng angkop na sandata. Sa sandaling ito, mahigit 10 fully armored na miyembro ng Six Doors ang nakapalibot kay Kiman at ang iba pa, na nabigla ng hindi nakapagsalita. Hindi lamang sila nabigla sa kung gaano karaming miyembro ng Six Doors ang lumitaw, nagulat din sila sa galing ni Tyr sa pakikipaglaban. Ang mga nangungunang mandirigma ng pamilya Wharton ay madaling natalo niya. Dahil walang kahirap-hirap na matalo ni Tyr ang kanilang mga manlalaban, madali niyang mapapatay silang lahat kaagad. Kaya lang ayaw ni Tyr na gawin iyon. Pinagpapawisan si Kiman habang nanlalaki ang mga mata na nakatingin kay Tyr. Ikaw, sino ka? Ako ay Six Doors Northern Gate Matter, Tyr Summers. Bang! Pakiramdam ni Kiman ay parang sumabog ang kanyang utak, na blanko ang kanyang isip. Ikaw. Ikaw ang bagong Six Doors Gate Master na madaling sumire kay Bobby, Hugh, and the rest. Mukhang malaki ang epekto ng ginawa ni Tyr sa buong Hilaga, kaya't ang balita ay naglakbay pa sa lalawigan ng Drawford. Hindi sumagot si Tyr, sumugod lang siya at sinuntok ang bituka ni Kiman. Bang! Parang galing mismo sa got ni Kiman ang tunog. Napaatras ng ilang hakbang si Kiman at bumagsak sa lupa. Tumura siya ng dugo mula sa kanyang bibig habang likas niyang ikinuyom ang kanyang mga kamao. Gayunpaman, napagtanto niya na hindi niya lubos na mahawakan ang sarili niyang mga kamay. Ikaw, anong ginawa mo sa akin? Nakaluhod si Kiman sa lupa, puno ng takot ang mukha. Bilang isang martial arts practitioner, kailangan mo ng core. Tinira ko ang iyong core, kaya hindi mo na magagamit ang martial arts sa buong buhay mo. This is considered punishment for harming my brother, sabi ni Tyr. Ano? Nagulat si Kiman. Ang bawat taong nagsasanay ng martial arts ay mararamdaman ang kanilang kaibuturan, iyon ang tanging paraan upang maisigawa ang kanilang buong lakas. Sa sandaling nasira ang kanilang core, hindi na nila masisira ang mga limitasyon ng isang tao. Ito ay katulad ng isang walang kwentang martial artist sa martial arts movies. Mayroong maraming mga paraan upang alisin ang mga kasanayan sa martial arts ng isang tao, na ang pinakakaraniwan ay upang sirain ang kanilang core o ang kanilang mga ugat. Ito ay magiging dahilan upang ang tao ay hindi na matutong magsanay ng martial arts. Mas gugustuhin pang mamatay ni Kiman, sobra na sa kanya ang parusang ito. Paalisin mo lahat ng nandito at i-background check mo ang negosyo ng pamilya Wharton. Kung may kainahinala, ayusin agad ang lugar, utos ni Tyr. Dahil doon, napasigaw si Hailey sa gulat, Tyr, isa kang Gate Master of Six Doors. Ang paggamit ng awtoridad ng Six Doors para ipilit ang pamilya Wharton ay labag sa mga patakaran. Nanlamig ang mukha ni Tyr. Tapos sinampal niya si Hailey sa mukha. You should be glad that I'm just a Gate Master. Kung hindi, sisirain ko agad ang buong pamilya mo this instant. Lumingon siya sa kanyang mga tauhan. Go! Bugbugin ang lahat hanggang sa sila ay ma-disable, anuman ang kasarian. Sa utos ni Tyr, sumalakay ang mga miyembro ng Six Doors. Tigaw ng paghihirap ang pumaligid sa lugar. Sa huli, naglakad si Tyr papunta kay Isaiah. Nagkatitigan silang dalawa ng ilang segundo bago ibinuka ni Tyr ang kanyang mga braso at binigyan ng mahigpit na yakap ang matandang kaibigan. Kuya, bumalik na ako.
Ipaghihiganti ko ang pamilya mo para sa iyo, saad ni Tyr. Talaga, pwede ba? Tanong ni Isaiah. Ako, Tyr Summers, ay ginagarantiya na tutulungan kitang ipaghiganti ang iyong pamilya at sirain ang 4 na dakilang angkan. Isang hanay ng mga tao ang umalis sa ari-arian ng pamilya Wharton. Si Sofia ay naghihintay na sa labas na naiinip na. Nang makita niyang sinundan ni Isaiah si Tyr palabas ng estate, agad siyang sumugod sa una. Isaiah, Sofia, nagyakapan silang dalawa. Sa sandaling ito, ang tatlong magkakaibigan sa pagkabata ay muling nagkita. Pumalik silang tatlo sa Garza City. Sa daan, tinulungan ni Tyr si Isaiah na ilipat ang kanyang mga buto. Pagkatapos nilang magtun ulit, hiniling ni Tyr ang isang doktor ng 6 Doors na magpa-check up kay Isaiah. Sa kabutihang palad, ang kanyang mga pinsala ay hindi malubha. Magiging maayos din siya pagkatapos ng ilang araw na pahinga. Makalipas ang 3 araw, nagtipon ng tatlong magkakaibigan sa isang restaurant para kumain. Pinag-usapan nila ang kanilang mga karanasan sa nakalipas na 10 taon habang sila ay kumakain. Nang matapos silang mag-usap ay napuno ng emosyon ang tatlo. Hindi nila akalain na lahat sila ay nakaranas ng napakaraming nangyari sa 10 taon. Bago ito, naisip ni Sofia na ang kanyang buhay ay ang pinakamasama sa pinakamasama. Hindi niya inaasahan na magkakaroon ng mas kalunos-lunos na karanasan sina Isaiah at Tyr. Ang kanya ay walang halaga kumpara sa kanila. Pagkatapos kumain ay bumalik silang tatlo sa dati nilang school. Kumain na naman sila, nagpiesta sa claypot na pagkain habang nakikipag-usap sila sa may-ari ng tindahan. Nang matapos sila, bumalik si Sofia sa kanyang pamilya. Dahil mayroon silang kontrata sa kooperasyon sa Autumn Field Group, hindi niya maisip kung gaano karami ang ipinasa ni Callahan sa mga mahahalagang trabaho ng pamilya sa kanya, dahil may plano itong gawin si Sofia bilang susunod na pinuno ng pamilya. Samantala, bumalik sina Tyr at Isaiah sa punong tanggapan ng 6 Doors. Pansamantalang mananatili si Isaiah sa estate ni Tyr. I already helped you buy Emerald Garden back, I'll bring you over tomorrow, sabi ni Tyr kay Isaiah nang bumalik sila sa estate. Salamat, Tyr. Hindi mailarawan ni Isaiah kung gaano siya nagpapasalamat, wala lang mga salita para ilarawan ito. Kabanata 862. Former Dagger. Hindi na kailangang magpasalamat. Itinaas ni Tyr Summers ang isang kamay sa balikat ni Isaiah Yoder. We are the best of friends. Akin din ang mga affairs mo. Pupunta tayo sa Emerald Garden bukas, at ipaghihiganti kita. Kinabukasan, nagmaneho si Tyr at sinamahan si Isaiah sa Emerald Garden. Mahigit kalahating buwan na ang nakalipas, ang Emerald Garden ay na-auction sa publiko. Nananatili lamang si Isaiah sa isang taxi habang pinagmamasdan ang pamilyar ngunit alien na mansyon mula sa malayo. To-think na ngayon, makakalakad na siya papasok sa sikat ng araw. Parang panaginip. Parang pamilyar ang lahat sa pagpasok nila. Naglakad si Isaiah sa kahabaan ng promenade na dumaan sa Lotus Pond at sa hardin ng bato. Marahan niyang hinaplos ang kanyang kamay sa bawat lugar na kanyang binisita habang inaalala ng kanyang isipan ang mga larawan noong narito sila ng kanyang ama. Namumula ang mga mata ni Isaiah. Napakaraming alaala dito na ngayon ay matagal nang nawala. Si Tyr ay nasa tabi ni Isaiah at hindi siya ginulo. Nalilito siya kung paano niya maaaliw ang kaibigan. Tyr, para kayong mga taong nagsasanay ng martial arts, hindi ba napakahalaga ng sandata na nagsasamantala sa sitwasyon? Ang biglaang tanong ni Isaiah ay nanlamig si Tyr habang tumatango siya ng robot. Tama. Parang nagbibigay ng mga pakpak sa tigre. Ang mga armas ay natural na mas nakamamatay kaysa sa hubad na kamao. Ngunit kung mas malakas ang eksperto, mas mataas ang mga kinakailangan para sa mga armas. Ang mga tunay na malalakas ay maaaring nilagyan ng armas na dinadala nila sa loob ng maraming taon, o gagamitin ang kanilang mga kamao kung hindi pa nila mahahanap ang isa. So, alin ka? Tanong ni Isaiah. Umalaklak si Tyr. Ako. Speaking of which, naghanap ako ng armas na magagamit ko, pero wala akong makuha. Bagay ba sa iyo ang isang punyal? Natigilan si Tyr. Anong ibig mong sabihin? Former Dagger. Sa sinabi nito, tumalon si Isaiah sa artificial na pool sa kanyang harapan at nilapitan ang batuhan sa gitna nito. Anong ginagawa mo? Naguguluhan na tanong ni Tyr. May hinahanap ako, sagot ni Isaiah bago ilubog ang sarili sa pool. May butas sa ilalim ng rock quarry sa tubig. Ang butas ng kuweba ay nasaksak ng isang bato.
Nang maalis ito ni Isaiah, lumapit siya para kunin ang isang bakal na kahon na may kombinasyong lock. Sa paghusga sa kalawang nitong ibabaw, ang bakal na kahon ay nababad sa tubig sa loob ng 2 taon. Kinuha ito ni Isaiah saka bumalik sa pampang. Ito ba? Tanong ni Tyr. Ito ay isang bagay na iniwan sa akin ng aking ama. Mabubuksan ko lang daw ito kapag ligtas na ako. Ngunit noong panahong iyon, ang aking pamilya ay itinulak sa pagkawasak ng 4 na dakilang angkan. Upang maakit ang kanilang atensyon, ang aking mga kamag-anak ay tumalon sa kanilang pagkamatay upang tulungan akong bumili ng oras upang makatakas. Nagmamadali akong umalis at hindi ako naglakas loob na dalhin ang kahon. Kaya, itinago ko ito sa pool na ito, paliwanag ni Isaiah habang inilalagay ang passcode. Bumukas ang bakal na kahon sa tunog ng isang click. Sure enough, nandito pa rin. Nang bumukas ang kahon, ang unang pumukaw sa mata ni Isaiah ay isang punyal na kasing haba ng isang daliri. Ito ay medyo kakaiba ang hugis. Ang hilt ay nasa hugis ng ulo ng dragon at ang kaluban ay may tuldok na maraming esmeralda. Bilang karagdagan, ang punyal mismo ay turkesa. Kapag nasa ilalim ng pag-iilaw ng araw, makikita ang ibabaw ng punyal na naglalabas ng mahinang berdeng kinang. Ito ang armor dagger, sabi ni Isaiah. Nabighani si Tyr sa mismong tanawin ng talam. Inabot niya ang kamay para kunin ang armor dagger at hinugot ito mula sa kaluban nito. Ang patag at makinis na ibabaw ng talam ay naglabas ng nakakagigil na aura. Mayroong isang ganap na hindi nakikilalang talas na gumuhit kay Tyr sa isang hininga ng hangin. Maingat niyang inilapit ang daliri sa dulo ng talam, at nang halos 1 pulgada na ang layo niya, nakaramdam siya ng bahagyang pananakit mula sa dulo ng daliri niya. Dali-dali niya itong binawi at nakitang naputol ang daliri niya. Anong, matalas na punyal? Nagulat si Tyr. Nakakita na siya ng maraming sagradong sandata sa ibang bansa sa paglipas ng mga taon, ngunit hindi kailanman nakakita ng anumang bagay na maihahambing sa armor dagger. Talagang hindi ito ordinaryong talam. Tumayo si Tyr at hinawakan ito sa kamay, marahang iwinagayway. Kitang-kita ang mga berdeng guhit sa himpapawid na para bang pinutol niya ang kawalan. Off! Casual niyang ibinato ang punyal at pinagmasdan ang guhit ng berdeng lumilipad at nakabaon sa pader na bato sa hindi kalayuan. Ang punyal ay bumulusok sa batong pader na parang tumutusok sa tofu. Walang pagtutol sa lahat. Lumapit dito si Tyr at hinugot ang punyal sa pader na bato. Pagkatapos ay nilaslas niya ito sa ibabaw ng dingding na nagputol ng napakalalim na marka. Gaya ng naisip niya, wala ang pagtutol. Anong uri ng material ang ginawa ng bagay na ito? Paano ito matalim? Tanong ni Tyr. Gusto mo ba? Nakangiting tanong ni Isaiah, papalapit kay Tyr. Kontento na siyang makitang mahilig dito si Tyr, to the point na parang hindi na niya kayang humiwalay sa talam. Tumango si Tyr. Oo. Sa kabila ng kanyang pagkagusto dito, hindi niya sinasadyang kunin ito para sa kanyang sarili. Kaya, ibinalik niya iyon kay Isaiah. Ano? Natigilan si Isaiah. I'm returning it to you. This is your father's treasure. Mabilis na umiling si Isaiah. Wala akong alam sa anumang martial arts. Ano ang silbi nito sa akin? Nang si Luke Mills ay nagdala ng pagkawasak sa pamilya Yoder, gusto niyang makuha ang kanyang mga kamay sa armor dagger ng aking ama, bukod pa sa paglustay sa mga ari-arian ng aking pamilya. Si Keeman Wharton ay naglalagay din ng mga huwad na pagpapakita ng pagmamahal para sa punyal na ito. Naisip ko na ang bagay na ito ay dapat magkaroon ng malaking pakinabang sa inyong mga martial arts practitioners. Kung ganoon, ibibigay ko ito sa iyo. Pero, umiling si Tyr. I do like it, but this is something your father left to you. I can't take it. Itago mo. Seryosong nagsalita si Isaiah, Tyr, alam mo namang hindi ako mapagpanggap na tao. At kung nasa langit ang tatay ko, gusto niyang makita ang armor dagger na mahanap ang pinakamagandang lugar para ilabas nito ang tunay na kapangyarihan. Ang tatay ko ay mahilig sa sining. Ginagamit niya ang punyal na ito sa pag-ukit at pag-sculpt, ngunit ang kapangyarihan nito ay napabayan. Magandang bagay na hayaan ang isang taong tunay na nakakaunawa nito na magkaroon nito. Ang daming sinabi ni Isaiah ay para maibigay niya ang punyal kay Tyr. Nilinaw din niya kay Tyr na kapag tatanggihan niya ito, lulubog niya ang armor dagger sa Pine River. Sa huli, nabigo si Tyr na pigilan siya. Ang armor dagger lang ang kaya niyang ilagay. Ngunit sa pagkakasabi niyan, sa kabila ng pagtanggi ni Tyr, talagang gusto niya ang armor dagger mula sa kaibuturan ng kanyang puso.
Ang pagnanais ng isang dalubhasa para sa isang angkop na sandata ay hindi naiiba sa pagnanais ng isang lalaking walang asawa sa loob ng mga dekada. Sa makatuwid, maswerte si Tyr na natanggap ang Ormer Dagger ngayon. Napakaganda ng ani. Kabanata 863. Centurion Black Card. Salamat, kaibigan, sabi ni Tyr, na nagpapahayag ng pasasalamat kay Isaiah habang inilalagay ang Ormer Dagger. Ako ang dapat magpasalamat sa iyo, sagot ni Isaiah. Pagpapatuloy niya, pagkatapos ng kalamidad na nangyari sa pamilya Yoder, nagtago ako sa nakalipas na 2 taon. Nakipag-ugnayan ako sa napakaraming kaibigan ng aking ama noong panahong iyon, umaasa na lalapit sila upang tulungan ang pamilya Yoder na maghiganti. Ngunit hindi ko akalain na iiwasan nila ako tulad ng salot. At ang tanging isa na handang tumulong ay naging isang scammer. Sa puntong ito, hindi napigilan ni Isaiah ang pagkayam ng kamao. Ang 4 na dakilang angkan ay may utang sa pamilya Yoder. Talagang tutulungan kitang maibalik ang lahat ng utang nila, pag-aaliw sa kanya ni Tyr. Pagkatapos, biglang itinuro ni Tyr ang loob ng kahon na bakal at napabulalas, may iba pa dito. Bilang karagdagan sa Ormer Dagger, ang kahon ay naglalaman din ng isang sulat at isang bank card. Kinuha ito ni Isaiah at binasa. Nang matapos siya, nagbago ang itsura niya. Anong sabi? Tanong ni Tyr. Itinaas ni Isaiah ang isang itim na bank card at bumulong. Ang card na ito ay isang Centurion Black Card na inisyo ng Hawkins Bank noon. Ito lang ang kauri nito. Anong ibig sabihin nito? Naguguluhang tanong ni Tyr. Sumagot si Isaiah, ang pamilyang Hawkins ay dating kaanib sa pamilya Yoder, pangunahin bilang isang bangko. Ang Hawkins Bank ay palaging nasa likod ng aming pamilya. At bilang kapalit, nagdeposito kami ng malaking halaga ng pera sa Hawkins Bank. Ang Centurion Black Card ay ginawa at inisyo ng Hawkins Bank partikular para sa pamilya Yoder. So, magkano ang pera sa card? Tanong ni Tyr. Huminto ng ilang segundo si Isaiah bago sumagot, ayon sa binanggit ni tatay sa sulat, 20 bilyon ang nasa card. Ano? Nagulat din si Tyr nang marinig ang malaking bilang. Ganon karami. Ikiniling ni Isaiah ang kanyang ulo. Oo, ang pamilya Yoder ay nagdeposito ng 20 bilyon sa Hawkins Bank upang suportahan ang operasyon nito. Matapos ibagsak ng 4 na dakilang angkan ang pamilya Yoder, ang money ay naging walang may-ari. Sa ganitong paraan, hindi na kailangang mag-alala ang pamilya Hawkins tungkol sa pagkuha ng 20 bilyon. Ang pera ay naging mga ari-arian ng pamilya Hawkins. Hehe, tumawa si Tyr. Ngunit hindi inakala ng pamilya Hawkins na itinago ng iyong ama ang itim na card at ipinasa ito sa iyo. Kinuha ni Isaiah ang itim na card at nagtanong, ngunit ano ang silbi ng card? Noon, ang 4 na dakilang angkan ay sama-samang winasak ang pamilya Yoder at pumatay ng higit sa 30 tao. Nang hindi kumilos ang Six Doors, walang seryosong investigasyon tungkol sa kaso ng lahat. It has been 2 years. Matagal na sana nilang binura lahat ng ebidensya. Ngayong nakabalik na ako para ipaghiganti ang pamilya ko, ang gawain ay kasing dali ng pagpako ng jelly sa dingding. Nalungkot si Isaiah habang idinagdag, kahit na isa ka na ngayong Gate Master of Six Doors, mahalaga pa rin ang ebidensya. Tumango si Tyr. Ito ay magiging halala ng East Province Business Alliance sa loob ng ilang araw. Karamihan sa mga ari-arian ng pamilya Yoder ay kasama ng nasabing alyansa, at pansamantalang nasa ilalim ng pangangalaga ni Hanley Foster. Kung siya ay muling mahalal sa halala na ito, ang mga ari-arian ng pamilya Yoder ay ganap na mahuhulog sa mga kamay ng 4 na dakilang angkan, tama ba? Oo, pagkumpirma ni Isaiah. Pumalik ako dahil gusto kong pigilan ang muling halala ni Hanley Foster sa lakas ng pamilya Wharton. Ngunit ngayon na naisip ko ito ay isang pipe dream lang. Sinabi ni Tyr, Six Doors ang tatayo sa iyo. Ipapaharap ka namin sa halalan at makikipagkumpetensya kay Hanley Foster para sa posisyon sa alyansa. Kung tutuusin, ang East Province Business Alliance ay kabilang sa pamilya Yoder sa simula. Ngayong nakabalik ka na, natural lang na ibalik ng 4 na dakilang angkan ang nararapat sa iyo. Hihintayin kong maibalik mo ang pamilya Yoder. Lahat ng iba ay maaaring gawin ng paisa-isa. Umiling si Isaiah. Iyan ay hindi makatotohanan. Si Hanley Foster at ang iba ay dapat na gumawa ng sapat na paghahanda sa nakalipas na 2 taon. Ang alyansa sa negosyo ay naayos na. Imposibleng bawiin ang East Province Business Alliance kahit na ako ang lumabas bilang young master ng pamilya Yoder.
Ang mga miyembro ng alyansa ay mga tauhan na ni Hanley Foster. Itinaas ni Tyr ang kanyang baba gamit ang kanyang kamay at nag-iisip na tumango. Kung gusto kong gumamit ng 6 doors para tulungan ka, ang unang bagay na kailangan ko ay ebidensya. Mabuti kung makakahanap ako ng konkretong ebidensya ng 4 na dakilang angka na ng brutalize sa pamilya Yoder. Sa ganoong paraan, lahat ay maaayos mula sa aking wakas. Ngumiti ng mapait si Isaiah. I'm afraid that all the evidence is with the 4 great clans. We won't get it unless sila mismo ang mag-aabot. Pero, hindi pwede. Aminin na ba nila ang sarili nila? Parang may naisip si Tyr. Itinoon niya ang buong atensyon niya sa itim na card na nasa kamay ni Isaiah. Ano sa tingin mo ang mangyayari kung gagamitin mo itong itim na card at pumunta sa Hawkins Bank para mag-withdraw ng pera? Mag-withdraw ng pera? Naguguluhan si Isaiah. Oo, mag-withdraw ka lang ng pera. May ideya si Tyr. Mayroon akong isang paraan upang makuha nila sa kanilang sarili ang ebidensya. Anong paraan? Napangiti si Tyr ng malikot. Ito ay medyo masalimuot na plano. Makikipaglaro tayo ng chess sa kanila. Malalaman mo rin ito sa lalong madaling panahon. Ang Hawkins Bank, isang pribadong bangko na itinatag ng pamilya Hawkins, ay mayroong 12-dosenang sangay sa buong Celestial Empire. 3:00 ng hapon, kuminto ang isang itim na limaw sa pasukan ng punong tanggapan ng Hawkins Bank. Pumukas ang pinto ng kotse nang lumabas sina Tyr at Isaiah sa tabi ng isa't isa. Walang masyadong customer sa oras na ito. Walang laman ang ilang mga window ng serbisyo. Pumasok sina Tyr at Isaiah, nag-fill up ng withdrawal form, pagkatapos ay lumapit sa isa sa mga bintana. Hello, sir. How can I be service to you today? Magalang na tanong ng staff sa counter kay Isaiah. Pag-withdraw. Ibinigay ni Isaiah ang withdrawal form habang nagsasalita siya, at kasama nito, ang Centurion Black Card. Sige. Maghintay ka muna, sir. Natanggap ng staff member ang withdrawal form at titingnan sana ang halaga nang mapansin niya ang kabuuan ng withdrawal. Hinampis ng staff ang countertop. Sir, nandito ka ba para manggulo? Dahil sa gulo, umiling si Isaiah. Nandito ako para mag-withdraw ng pera. Anong problema ang idinudulot ko? Ano ito? Pakiramdam ng nahihiya ng mga tauhan ay parang nasaraan ng loob ang kanyang katalinuhan. Tumayo siya. 20 billion. Pumunta ka talaga sa bangko namin na may balak mag-withdraw ng 20 billion. Are you kidding me? Is this a robbery? Hindi na hinintay ng staff ang sagot ni Isaiah at direktang pinaandar ang alarm. Tumunog ang alarm bell, at kaagad, isang malaking grupo ng mga security guard ang sumugod. Kasabay nito, nasagasaan din ang manager ng Hawkins Bank Head Office. Anong nangyayari? Itinuro ng staff si Isaiah at inakusahan, pumunta ang taong ito para mag-withdraw ng 20 bilyon. Ito ay pagnanakaw. Kabanata 864. Tunay na may 20 bilyon. Ano? Ang kapaligiran ng bangko ay nagyelo sa sandaling iyon. Lahat ay kakaibang napatingin kay Isaiah Yoder. Ang una nilang instinct ay ipagpalagay na narito siya para pagnakawan ang bangko. Gayunpaman, nang makitang wala siyang dalang armas, nalilito sila. Maging ang kanyang hitsura ay isang mahinang iskolar. Anak, pagod ka na bang mabuhay? How dare you come to Hawkins Bank to make trouble? Galit na sinumpa ng bank manager si Isaiah nang sa wakas ay natauhan na siya. Tinaman siya ni Isaiah nang walang magawang tingin. I'm not joking. I'm also not here to rob the bank. I just want to withdraw money. 20 billion. No more, no less. Sa tingin ko nandito ka lang para maghanap ng away. Natural na hindi naniniwala ang manager ng bangko sa mga salita ni Isaiah. Ikinumpas niya ang kanyang kamay. Baliin ang kanyang mga paa at itapon sa labas. Agad siyang pinalibutan ng mga security guard na katabi ni Isaiah. Iyon ay nang si Tyr Summers, na nakatayo sa gilid, ay agad na tumama. Malinis at mabilis niyang ibinagsak ang mga security guard sa sahig. Natahimik ang buong bangko, habang may bakas ng gulat at takot sa mukha ng manager ng bangko. Ikaw. Anong gusto mo? Hindi pinansin ni Tyr ang bank manager at lumingon sa mga staff sa counter. Wala pa namang napatunayan, pero tinatrato mo kami na parang mga tulisan. Hindi tama na gawin mo iyon. Bakit hindi mo muna tingnan ang card at tingnan mo kung magkano ang pera doon para sa iyong sarili? Nang makitang napakahusay ni Tyr, hindi na nang ahas ang staff na magsalita pa.
Agad niyang ini-swipe ang kanyang card at ipinasok kay Isaiah ang pin ng kanyang bank card. Beep! Sa malutong na tunog, agad na ipinakita ng computer ang balanse sa loob ng card. Nanigas ang staff sa sumunod na segundo. Ones, tenths, hundreds, millions, 1 billion, 10 billion. There really is 20 billion. Hindi mailarawan ng mga salita ang gulat na naramdaman ng tauhan. Hindi siya makapaniwala sa kanyang mga mata. Akala niya may nakikita siya. Ngunit matapos niyang kuskusin ang kanyang mga mata at paulit-ulit na kinukumpirma ang kanyang nakikita, natitiyak niyang hindi siya nagkakamali. Talagang may 20 bilyon sa card. Manager, it's preposterous since when Hawkins Bank ever have such major client? There truly is 20 billion. Ano? Nagulat din ang manager ng bangko. Agad siyang sumugod sa computer at binilang ang sarili para lang ma-authenticate ito. Walang pagkakamali. 20 bilyon. Talagang may 20 bilyon sa card. Ikaw. Sino ka? Natigilan ng manager ng bangko kina Tir at Isaiah. Nagsalita siya sa tono ng labis na pagtataka. Alam ni Tir na ang mga taong ito ay gumaganap lamang ng maliliit na tungkulin. Hindi sila maaaring magkaroon ng akses sa kung paano gumagana ang itim na card. Sayang ang hininga kung magpaliwanag pa. Kaya, simpleng hiniling ni Tir, tawagan si Cade Hawkins, ang presidente ng iyong punong tanggapan, at sabihin sa kanya na may gustong gumamit ng Centurion Black Card para mag-withdraw ng 20 bilyong dolyar. Mayroon siyang kalahating oras para makarating dito. Napagtanto ang kabigatan ng bagay, ang tagapamahala ng bangko ay wala ng lakas ng loob na magsabi pa. Kinuha niya ang kanyang cellphone sa unang pagkakataon at tinawagan si Cade Hawkins. Nakakonekta ang tawag. Nagkaroon ng mahabang panahon ng katahimikan sa kabilang dulo ng linya matapos ipaliwanag ng manager ng bangko kung ano ang nangyari bago ang lalaking nasa receiver ay bumigkas ng isang salita, sige. Pagkatapos, tinapos ang tawag. Wala pang kalahating oras, halos 20 minuto lang, 3 sasakyan ang nagmaneho patungo sa Hawkins Bank. Bumukas ang pinto, at mahigit 12 matatayog at matipunong lalaki ang tumalon palabas ng sasakyan. Lahat sila ay may mabangis na ekspresyon at mukhang nakamamatay. Malinaw na ang mga taong ito ay umunlad sa pamumuhay sa gilid sa buong taon. Makatitiyak pa nga ang bawat isa sa mga lalaking ito ay may dugo sa kanilang mga kamay. Ang nangunguna ay hindi si Cade Hawkins, ang pinuno ng pamilyang Hawkins, kundi isang lalaking nasa edad 30s. Mataba ang lalaki. Nakasuot siya ng isang pares ng salaming pang-araw na nagpapakita ng kanyang borrogans. Ang taong ito ay walang iba kundi ang anak ni Cade Hawkins, si Rowan Hawkins, ang young master ng pamilya Hawkins. I clear out. Pinangunahan ni Rowan ang isang grupo ng mga tao sa pintuan ng bangko, na sinundan ng 2 malalakas na lalaki na nakaguard sa magkabilang gilid ng pasukan. Ang iba ay pumasok sa bangko ng pag-ulo-gulo. Hindi nagtagal, sunod-sunod na pinaalis ang mga customer sa loob ng bangko, kasama na ang mga kawani ng bangko. Maya-maya, si Isaiah at Tir na lang ang naiwan sa loob. Agad namang nagtago si Tir mula sa kanilang pagsisiyasat at dumiretso sa likod ng isang flower pot. Umakbang si Rowan sa bangko habang ang 2 lalaking nasa likuran niya ay gamulong pababa sa mga shutter ng bangko. Tumayo si Isaiah sa tabi ng counter na may hawak na Centurion Black Card. Nang makita niyang pumasok si Rowan, umakyat ang galit kay Isaiah. Natural lang na nakilala niya si Rowan Hawkins. Malinaw niyang natatandaan na inihanay ni Rowan ang kanyang sarili kay Luke Mills noong gabing lipulin ng pamilya Yoder. Si Rowan ay isang martial arts practitioner. Nasaksihan ni Isaiah ang lalaking ito na binali ang isa sa mga paa ng kanyang pinsan gamit ang kanyang sariling mga mata. Bo! Akala ko bogus ang balita. Hindi ko inaasahan na nandito ka talaga. Ahaha. Pagpasok pa lang niya sa pinto, kumagalpak ng tawa si Rowan. Para siyang isang malaking masamang lobo na tumitingin sa isang tupa. Isaiah, where have you been this past 2 years? I've missed you so much. Naikuyom ni Isaiah ang kanyang kamao at tinitigan ang mayabang at walang pigil na si Rowan. Halos hindi na niya mapigilan ang sarili sa pagsasaksakin ng lalaki hanggang sa mamatay. Gayunpaman, matagal nang inilatag ni Tir ang kanyang mga plano kay Isaiah bago sila nakarating dito. Mayroon silang lihim na motibo sa pagpunta sa pamilya Hawkins. Sa makatuwid, hindi dapat unahin ni Isaiah ang pagkapuot sa pamilya. Kinailangan nilang gumamit ng partikular na paraan para i-set up si Rowan. Kumunot ang noo ni Isaiah.
Young Master Hawkins, hindi tayo gaanong pamilyar sa isa't isa, huwag kang masyadong corny sa mga salita mo. Pumunta ako ngayon sa Hawkins Bank para mag-withdraw ng pera. Ano ang gusto mo sa pagdadala ng napakaraming tog? Natigilan si Rowan saglit bago tumawa. Isaiah Yoder, ganoon ka ba talaga katapang, o nagpapanggap ka? The four great clans has been searching for you all over the world. To think you would just throw yourself into the net. Do you really think the world is a beautiful and harmonious place? Rowan Hawkins, kung nandito ako ngayon, ibig sabihin hindi ako natatakot sa mga panloloko mo, sagot ni Isaiah. With that, hinampas niya ang bank card sa kamay niya sa ibabaw ng counter sa tabi niya. Kukuha ako ng 20 bilyon, Rowan Hawkins. Ha. Natawa na naman si Rowan. Sumunod naman ang kanyang mga kampon. 20 billion in notes. Tumingin si Rowan kay Isaiah na parang nananakot. Kung kukuha ka ng 20 bilyon, paano pa rin gagana ang Hawkins Bank kung maputol ang pondo nito? Kabanata 865. Pagkuha ng video. Nagsimula na ring tumawa si Isaiah Yoder. Kung kulang ang mga reserba ng Hawkins Bank, iyon ang iyong negosyo. Ang pamilyang Yoder ay nagdeposito dati ng pera sa iyong bangko. Natural lang na narito ako para i-withdraw ito ngayon. Ano ang wrong, Rowan Hawkins? Tinatalikuran ba ng Hawkins Bank ang mga utang nito? Kung lumabas ang balita na pinahihintulutan lamang ng iyong bangko ang mga deposito at hindi ang mga withdrawal, sino ang maglalakas loob na magtiwala sa kanilang pera sa iyong bangko sa hinaharap? Hindi ganito ang pagnenegosyo mo. Isang hakbang pasulong si Rowan Hawkins, tinitigan si Isaiah na parang gutom na lobo. There is some truth to your words. But, it is my responsibility to inform you that you won't be able to take that 20 billion. Not only that, you'll lose your life here today. Walang kamalay-malay na napaatras si Isaiah, may bakas ng takot na sumilay sa kanyang mukha. Ganito ba ang pakikitungo ng Hawkins Bank sa mga customer nito, Rowan Hawkins? This is robbery. Sagot naman ni Rowan, so what if ninakawan kita? What can you do about it? Oo, totoo na ang pamilyang Yoder ay nagdeposito ng 20 bilyon sa Hawkins Bank. Ngunit sino ang pakialam kung hindi ko ito ibalik sa iyo? Isaiah Yoder, matagal nang nalipol ang pamilya Yoder. Kung ako sa iyo, hindi na ako babalik sa East Province. Para talagang isipin na magagamit mo itong bank card para mag-withdraw ng pera mula sa pamilya Hawkins, hinahanap mo ang kamatayan. Nanginginig si Isaiah sa galit. Rowan Hawkins, hindi ka ba natatakot na lumabas ang iyong mga salita? Kung ito ay malantad, ang buong Hawkins Bank ay magdurusa. Tumawa ng husto si Rowan na tumulo ang mga luha, ito ang bangko ng pamilya ko. I can simply delete the footage if I want to. How could it possibly get out? Paano kung gusto ng pamilya Hawkins na kuskusin ang 20 bilyon ng pamilya Yoder? Ano ang magagawa mo? Isaiah Yoder, tinahak mo sana ang daan patungo sa langit, ngunit narito ka, na sinisira ang iyong sarili. Matutupad mo ang iyong wakas ngayon. Walang Diyos na makapagliligtas sa iyo ngayon. Sa sandaling lumabas ang mga salita sa kanyang bibig, nagbigay ng utos si Rowan, kunin mo siya at ilayo siya. Walong matipunong lalaki ang marahas na lumapit kay Isaiah. Noon napalitan ng tawa ang galit ni Isaiah. Nilinggan niya ang isang nakapaso na halaman at sinabing, bro, nakuha mo ba? Oo naman. Napangiti si Tear Summers nang isara niya ang video recording function sa kanyang telepono bago lumabas mula sa likod ng nakapaso na halaman. Ano ito? This is the first time I've seen such a bank that only allow customers to make deposit but not permitting them to withdraw their money. Ang bangko ba na ito ay pinamamahalaan ng isang emperador? Tinadya ni Tear na iwagayway ang kanyang cellphone at sinabing, naitala ko na ang lahat ng sinabi mo, Young Master Hawkins. Karapatan mong manahimik, ngunit lahat ng sinabi mo ay magiging ebidensya sa korte. Kapag lumabas ang video na ito, magkakaproblema ang pamilya Hawkins. Ang hitsura ni Tear ay nagbigay ng takot kay Rowan. Walang inaasahan na may nagtatago sa likod ng palayok ng bulaklak. Nang mabawi ni Rowan ang kanyang katinoan, tinitigan niya ng masama si Isaiah. Isaiah Yoder, sinasadya mo bang sirain ako? Napabuntong hininga si Isaiah. Hindi ako ang walang alam. Akala mo ba pupunta ako sa bangko dala ang black card para mag-withdraw ng pera? Hindi ko akalain na dadalhin mo ang mga tulisan mo para hulihin ako.
Rowan Hawkins, bumalik ako para pabagsakin ang 4 na dakilang angkan. Ahaha, ikaw. Tumawa ulit si Rowan. Nawala ka na ba sa nakalipas na 2 taon? Hindi mo ba nakikita ang sitwasyon mo ngayon? Paano kung nag-record ka ng video? Hindi ka makakatakas ngayon. With that, umirap si Rowan kay Tyr. Ibigay mo ang telepono at bibigyan kita ng walang sakit na kamatayan, brat. Sorry, walang kwenta kahit iabot ko. Na-release ko na yung video. Hindi nagbibiro si Tyr. Talagang ipinadala niya ito na may sinasadyang mga pag-edit. Naging berde ang kutis ni Rowan sa sitwasyon. Hinahanap mo ang kamatayan. Patayin silang dalawa. Wow, gusto mo talagang patayin ang mga saksi, ha? Pinuksan muli ni Tyr ang kamera. Young Master Hawkins, ang paggawa nito ay magpapalala pa sa iyo ng mga bagay. Sa kanyang galit, nagumbok ang mga ugat sa noo ni Rowan. Sa tingin mo may pagkakataon ka pang ilabas ang video. Patay ka na. Kahit sino ay hindi ka kayang protektahan. Sa sandaling matapos siyang magsalita, 7 hanggang 8 lalaki ang nag-awit ng kanilang mga sandata at agresibong sumugod kina Tyr at Isaiah. Umirap si Rowan, patayin mo sila. Patayin mo na lang sila. Tumabi ka. Isang hakbang pasulong si Tyr at pinatayo si Isaiah sa likuran niya. Sa susunod na segundo, sumugod si Tyr sa mga tao na parang isang leon na nag-aalsa. Halos walang pagtutol. Ang mga tinaguriang ekspertong ito ay hindi man lang tumagal sa kamay ni Tyr. Ibinagsak niya ang mga ito sa lupa sa isang kisap mata. Ang lobby ng bangko ay magulo, na may 8 malalaking lalaki na nakahiga sa iba't ibang lugar, umiiyak. Ang hangin sa bangko ay tila nagyelo sa sandaling iyon. Si Rowan at ang kanyang mga tauhan ay parang nakakita ng multo. Halos hindi na niya nakita kung paano talaga umatake si Tyr nang bumagsak ang mga grunts niya. Paano? Paano ito posible? Tumutulo ang malamig na pawis sa noo ni Rowan. Hindi niya maintindihan kung paano natagpuan ni Isaiah ang isang napakalakas na dalubhasa na nasa panig niya. Nanginginig, sumigaw si Rowan, "Attack! All of you, attack!" Inabot ng mga natitirang lalaki sa kanyang tabi ang kanilang mga punyal at nagmamadaling umakyat patungo kay Tyr. Mismong si Rowan ang naglabas ng baril at itinutok kay Isaiah. Hindi maganda. Tininigas ang mukha ni Tyr. Kaway ng kanyang manggas, ang armor dagger na nakatago sa kanyang cuffs ay pumitik palabas. Siya ay kasing bilis ng kidlat, agad na hinabol ang 2 sa mga tauhan ni Rowan at inabot si Rowan mismo, na akmang hihilahin ang gatilyo. Gayunpaman, 1 millisecond lang bago niya nagawa, ang tanging nakita niya ay isang kislap ng liwanag. Ang armor dagger ay talagang hindi masisira. Pinutol nito ang bakal na parang putik na may kislap ng turkesa. Ang harap na kalahati ng baril na nasa kamay ni Rowan ay pinutol ng armor dagger na hawak ni Tyr. Ikaw. Ano ito? Napatulala si Rowan. Anong uri ng joke ito? Anong uri ng talim ang madaling maputol sa kalahati ang baril na gawa sa pinong bakal? Off. Habang si Rowan ay nanatiling tulala, muling binitawan ni Tyr ang isa pang laslas, na pinutol ang kamay ng isa pang lalaking may hawak ng baril. Umalangaw-ngaw ang mga hiyawan sa buong bulwagan, na nagpakiliti sa anit ng lahat. Kabanata 866. Pagharap sa Hawkins family. Kasabay nito, sinaksak ni Tyr Summers ang armor dagger sa dibdib ng ilang tauhan ni Rowan Hawkins. Ang bawat katawan ay may madugong lukab sa pamamagitan nito. Ang lahat ay nagsisigawan sa takot habang ang kanilang mga kamay ay nakakapit sa kanilang mga dibdib habang sila ay namimilipit sa sahig. Natakpan ng dugo ang ibabaw ng armor dagger, ngunit sa isang kisap mata, ang nakakapasong sanggon ay sumanggaw mula sa napakalamig na lamig na nagmumula sa talim. Anong kamangha-manghang punyal? Medyo may kaalaman si Tyr, ngunit ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng ganoong kalakas na sandata. Pakiramdam niya ay may sariling buhay ito. Inalis ni Tyr ang armor dagger, pagkatapos ay humakbang patungo kay Rowan, na sumisigaw sa paghihirap. Naglakas loob ka pa bang iwagayway ang kay-abangan mo ngayon? Tanong ni Tyr. Napahawak si Rowan sa kanyang putol na palso, mapatla ang kanyang kutis. You dare lay a hand on me. The Hawkins family won't let you off. Haha, di ba sinabi ko lang sayo? Kapag naipadala na ang video na yan, tapos na ang pamilya Hawkins. Hindi mo ako matatakot sa pamilya Hawkins. Napasinghap si Rowan ng malamig na hangin. The Hawkins family has always have the best public relations. Ang mga video ay maaaring peke.
Kahit nabantaan mo akong sabihin ang ginawa ko, hindi ito seseryosohin. Masyado kang 10 taon para subukang lumaban sa pamilya Hawkins. Nakikita kong may kakayahan ka, brat. Ilabas mo si Isaiah Yoder para sa akin, at ang pamilya Hawkins ay magagarantiya sa iyo ng isang buhay na kaluwalhatian at kasaganaan. Ngumiti si Tyr. Pagkatapos ng lahat ng oras na ito, nagbibiro pa rin si Rowan. Casual niyang natapakan ang putol na palso ni Rowan na may matunog na kalabog. Ang magkadugtong na nerve endings ay napaiyak si Rowan sa sakit. Umalis ka nga sa akin. Alisin mo ang paa mo sa akin. How dare you treat me this way? Hindi lang ang pamilya Hawkins ang hindi papayag na mag-slide ito. Kahit ang mga awtoridad ay hindi ka bibitawan. May walang takas. Ang mga awtoridad. Ngumiti si Tyr at inilayo ang paa, saka inilapit ang mukha kay Rowan. Kilala mo ba kung sino ako? Ikaw. Sino ka? Hahaha. Hindi sumagot si Tyr bagkos ay tumawa siya ng isang malakas at nakabubusog. Iyon ay kapag ang pinto ng bangko ay marahas na bumukas. Pinamunuan ni Zillian ang isang malaking grupo ng mga miyembro ng Six Doors at pumasok na may nagliliyab na kaluwalhatian. Pagbati, Gate Master. Sa sandaling sinabi ang mga katagang iyon, tila naglaho at sumabog ang utak ni Rowan. Hindi makapaniwalang tinitigan niya si Tyr at bumulong, ikaw. Ikaw. Ngumiti ng mapaglaro si Tyr. You declared those words in front of a Gate Master of Six Doors. May video pa nga akong na-record. Bakit hindi mo sabihin sa akin kung may qualifications o wala ang Six Doors para makipag-ugnayan sa mga awtoridad para harapin ang pamilya Hawkins? Namumula ang kutis ni Rowan. Hindi niya pinangarap na pupunta si Isaiah Yoder dito kasama ang Northern Gate Master of Six Doors. Ikaw. Ikaw. Dalhin mo siya. Hindi na napigil ang sabihin ni Tyr. Inaresto ni Zillian si Rowan at ang iba pa, pagkatapos ay pinalinas ang eksena. At sa wala pang 10 minuto pagkatapos umalis ni Tyr sa pangunahing opisina ng bangko, ilang sasakyan ng pulis ang pumasok at nagselyado sa bangko. Lahat ng sinabi ni Rowan habang nasa bangko ay itinala ni Tyr, na pagkatapos ay inilabas ito sa internet. Sa Six Doors na nagninangas, ang Hawkins Bank ay itinulak sa limelight. Nang i-edit ni Tyr ang video, sinadya niyang itago ang lahat ng may kinalaman sa pamilya Yoder. Nais niyang gawin itong parang pinapayagan lamang ng Hawkins Bank ang mga deposito at hindi ang pag-withdraw. Biglang, maraming malalaking account sa mga outlet ng Hawkins Bank sa buong bansa ang humiling na i-withdraw ang kanilang pera, na naging sanhi ng pagbagsak ng istrukturang pampinansyal ng bangko at nahulog sa estado ng desperasyon. Higit pa rito, ang mga hawak ng Hawkins Bank ay lubhang naapektuhan. Bumagsak din ang kanilang mga stock. Ang pamilya Hawkins, na orihinal na isa sa 4 na dakilang angkan ng East Province, ay nahulog sa isang sitwasyon ng desperasyon sa loob ng isang araw. Kasabay nito, sa hilagang punong tanggapan ng Six Doors, tiningnan ni Tyr ang kasalukuyang kalagayan ng pamilya Hawkins na may mapaglarong ngiti sa kanyang mukha. Gaya nga ng kasabihan, isang maliit na pagtagas ay lulubog sa isang malaking barko. Ang pabagsakin ng isang malaking pamilya ay hindi napakahirap basta't may nakitang breakthrough point. Siyempre, mahalaga din na magkaroon ng sapat na mga card sa kamay para laruin. Ano ang susunod nating gagawin? Tanong ni Isaiah. Halos hindi na siya maghari sa kanyang pananabik nang makitang patay na ang pamilya Hawkins, gaya ng kanyang itinanong. Sumagot si Tyr, hiniling ko sa Six Doors na makipagtulungan sa mga awtoridad upang masusing imbestigahan at harapin ang pamilyang Hawkins. Ang kailangan lang nating gawin ngayon ay panoorin ang lahat ng ito. Tapos na ang pamilyang Hawkins. Ngayon, tingnan mo kung ano ang gagawin ng iba pang 3 dakilang angkan. Ang 4 na dakilang angkan ay magkakaugnay at nagtutulungan. Kung may mangyari sa pamilyang Hawkins, ang 3 pa ay hindi maiiwan dito. Ngunit, nakakasigurado ako na ang iba pang 3 angkan ay sabik na isantibi ang kanilang mga relasyon sa oras na ito. Dahil sa 2 araw, ito na ang araw ng halalan para sa East Province Business Alliance, kung saan hawak ng pamilya Hawkins. Isang napakahalagang posisyon. At sa pagkakataong ito, kung may mangyari sa pamilya Hawkins, ang East Province Business Alliance ay tiyak na magkakaroon din ng malaking epekto. Kaya, ngayon ang mga public relations team ng iba pang 3 angkan ay tiyak na sabik na isantibi ang lahat. Ngayong nailabas na natin ang pain, hinihintay natin silang kumagat. Oo. Dahan daw ang iniling ni Isaiah ang kanyang ulo. Naalala niya ang panahon na ang kanyang pamilya ay inuusig ng 4 na dakilang angkan.
May bahid ng galit at lungkot sa kanyang puso na mahirap pigilan. At ngayon na sa wakas ay dumating na ang oras upang siya ay maghiganti, hindi mailarawan sa mga salita ang pag-usad ng pananibik sa kanyang puso. Sa oras na ito, isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakasuot ng suit ay namamasyal sa hardin ng isang vilya. Sa kanyang kaliwang kamay ay isang kulungan ng ibon, at sa kanyang kanan ay 2 bowl ang bakal. Walang pangangailangan ng madali ang pagkilos sa kanyang mga paa, ngunit bawat hakbang na kanyang ginawa ay umaagos ang kapangyarihan. Tinutokso niya ang kanaryo sa kulungan ng ibon sa bawat ilang hakbang. Ang paglalakad kasama ang isang ibon ay tila isang mahalagang libangan niya. Ang kanyang pangalan ay Hanley Foster, ang pinuno ng pamilya Foster, isa sa 4 na dakilang angkan. Samantala, sa oras na ito, sa labas ng hardin, si Denton Hansen ay lumapit sa nakababahalang paraan at sinabing, "Kuya Hanley, dumating na tayo sa puntong ito. Paano ka pa nagkaroon ng pusong lumakad kasama ang isang ibon sa hardin?" Nang makitang masayang lumilitaw si Hanley, naramdaman ni Denton na may bigat sa kanyang puso. Ginawa ni Hanley ang lahat sa paraang napakabuda. Hindi siya magmamadali kahit mag-apoy ang kanyang mga kilay. Isinabit niya ang birdcage sa kanyang kamay sa isang puno sa tabi niya at nakangiting tumingin kay Denton. "Kuya Denton, tingnan mo. Bakit ka ba nagmamadali?" Kumunot ang noo ni Denton at sumagot, "Elder brother Hanley, we're in a pickle this time. Napanood mo ba ang video kahapon? Ang bastos na iyon, si Isaiah Yoder, ay nagpakita at talagang dinala ang Centurion Black Card sa Hawkins Bank para mag-withdraw ng 20 bilyon. Dapat palihim na pinaalis ni Cade Hawkins si Isaiah Yoder. Pero talagang nagdulot siya ng malaking iskandalo." Kabanata 867. Hanley Foster. Ang Hawkins Bank ay ang pinakamahalagang negosyo ng East Province Business Alliance. Ito rin ang kabisera na nagbigay daan sa 4 na great clans na magkaroon ng kapangyarihan sa loob ng asosasyon. Ngayong may nangyari na sa pamilya Hawkins, ang darating na halalan ay medyo hindi pabor sa atin. At saka, sa likod ni Isaiah Yoder ay si Tyr Summers, ang Gate Master of 6 Doors. Malinaw na ipaghihiganti niya ang pamilya Yoder. Ngayon, ang pamilyang Hawkins ang naaksidente. Siguradong susunod ang 3 angkan natin. Patuloy na pinaglaruan ni Hanley Foster ang 2 bowl ang bakal sa kanyang kamay habang sinabi niyang, "Alam ko ang lahat ng ito. Naapektuhan din ang industriya ng pamilya namin ng Foster. Gayunpaman, nagpadala na ako ng pangkat ng public relations para magtrabaho dito. Walang paraan upang mapahina ang mga dagok na kinakaharap ng pamilya Hawkins," sabi ni Denton Hansen. "Okay lang sa pag-publish ng video ng mag-isa, ngunit ngayon na ang aming opisyal na background ay mas mababa kaysa sa tier, walang paraan para sa pamilya Hawkins na lampasan ito. Sa determinasyon ng gobyerno na ibagsak sila, gaano man natin sila tutulungan mula sa anggulo ng relasyon sa publiko, hindi sila maliligtas." Nakangiting umiling si Hanley. Sinabi niya, "Sino ang nagsabi na kailangan nating tulungan ang pamilya Hawkins sa mga relasyon sa publiko? Ang pagkilos ay hindi makakatulong sa ating sarili." Natigilan si Denton. Tanong niya, "Ano ang ibig mong sabihin dito, Kuya Hansen?" Ang ngiti sa mukha ni Hanley ay unti-unting nawala habang ang isang madilim na lamig ay nahayag sa pagitan ng kanyang mga kilay. Sa oras na ito, ang ating 3 dakilang angkan ay kailangang umiwas sa lahat ng ugnayan sa pamilyang Hawkins. Kailangan nating magkusa na ilantad ang ilan sa kanilang mga pangyayari sa mga nakaraang taon. Upang tuluyan na nating maihatid ang pamilya sa kamatayan nito. Paano kaya? Sumagot si Hanley, siya na unang pumalo ay nakakakuha ng mataas na kamay. Kasama ang pamilyang Hawkins, marami kaming ginawa sa mga nakaraang taon na lumabag sa mga patakaran. Ngayong may nangyari na sa kanila, tiyak na gagamitin ito ng Tier of 6 Doors bilang breaking point para mahukay ang dumi na iyon para gamitin ito laban sa iba pa sa atin. Kaya, sa halip na hayaan si Tyr na magkusa, magsisimula tayo sa paglilinis ng bahay ng mag-isa, at tuluyan na nating putulin ang ating landas. Sa puntong ito ng pag-uusap, nakuha ni Denton ang buong larawan. Bigla niyang naramdaman na ang paraan ni Hanley sa paggawa ng mga bagay ay medyo walang awa. Hindi ba ito ay medyo hindi etikal? Tanong ni Denton. Etikal. Gumisi si Hanley at sinaway, "Dumating na sa puntong ito, at talagang hinihiling mo sa akin na maging etikal. Kuya Hansen, nilapitan ka na ni Tyr kanina di ba? Nabali rin ang mga paa ng anak mo na si Eric ng Tyr na iyon. Alam mo ba kung ano ang background niya? Ano ang background niya?
Tanong ni Dentian. Sumagot si Hanley, bago siya naging hilagang Six Doors Gate Master, nagpunta siya sa Japan para makuha ang Holy Tiger sa ngalan ng Six Doors. Bago niya ito ginawa, isinama na niya ang buong timog. Ang tier na iyon ay armado ng parehong kakayahan at paraan. Siya ay isang tao at hindi ko lubos maisip. Siya ay nagpasya na tumulong sa pamilya Yoder. Ang ating panig ay walang pagkakataong manalo. Ang isang tao ay hindi lamang dapat makita ng malinaw ang lakas ng kanilang kalaban, ngunit dapat ding kilalanin ang kanilang sariling lakas. Sa sandaling lumabas ang mga katagang iyon ay lalong lumalim ang ekspresyon ni Dentian. Paano si Kuya Mills? Ano ang masasabi niya? Tanong ni Dentian. O, ang desisyon ba na abandonahin ang tawag niya sa pamilya Hawkins na si Kuya Mills? Ang Big Brother Mills na binanggit ni Dentian ay si Luke Mills. Sa katunayan, ang apat na dakilang angkan ng East Province ay isang bula na reputasyon lamang. Sa apat, 3 lang ang aktwal na kilalang pamilya, ang pamilyang Hanson, ang pamilyang Hawkins, at ang pamilyang Foster. Minsan, nagtatrabaho si Luke sa pamilya Yoder. Siya ay isang pambihirang martial arts fighter na inilarawan bilang pinakamahusay na manlalaban sa East Province. Ang dahilan kung bakit gustong sirain ni Luke ang pamilya Yoder ay dahil sa Ormer Dagger. Mahigit 1 dekada nang nagtatrabaho si Luke para sa pamilya Yoder. Sa kanyang malakas na combat power, tinulungan niya ang pamilya Yoder na umangat bilang nangungunang pamilya sa East Province. Kasunod nito, nakita ni Luke ang Ormer Dagger na nasa pag-aari ni Scott Yoder noong panahong iyon. Hiniling niya kay Scott ang punyal, ngunit tinanggihan ang kanyang kahilingan. Nang maglaon, ipinanganak ang malisyosong hangarin mula sa puso ni Luke, at mas lumalim ang alitan nila ni Scott. Sa kalaunan, nakipag-ugnayan siya sa iba pang 3 pamilya upang sirain ang buong pamilya Yoder. Gayunpaman, sa huli, ang punyal ay hindi nahulog sa mga kamay ni Luke. Si Luke ay walang pamilya noong una. Ngunit, may grupo ng mga mandirigma na nagsilbi sa kanya. Tinanggap din sila ng pamilya Yoder, ngunit pinagtaksilan nila ang kanilang amo kasama si Luke. Matapos ang pagbagsak ng pamilyang Yoder, si Luke, kasama ang kanyang mga tauhan, ay pinangalan ng pamilya Mills dahil sila ang unang nirerango sa 4 na dakilang angkan. Hanley said, "Yes, this is indeed the intention of Big Brother Mills." At saka, sinabi rin niya na kahit magtulungan ang 4 na dakilang clans, maliit ang tsansa na manalo sa laban kay Tyr. Huminga si Dentian ng malamig na hangin. So, ano ba talaga ang plano ni Kuya Mills? Proceed with caution. Tyr wants to help Isaiah to sanction our 4 big clans, but they have no evidence. So, the Hawkins family was their breakthrough. We must strike first, sagot ni Hanley. Sa puntong ito, nag-aapoy sa bangis ang mga mata ni Hanley habang nagpatuloy siya. Pagkatapos nito, ito ang magiging unang laro namin ni Tyr, ngunit ang huli rin. Kung tayo ay manalo, ang halalan ng East Province Business Alliance ay magpapatuloy gaya ng dati. Kapag ganap na nating naagaw ang kontrol sa lahat ng industriya ng lalawigan, dahan-dahan nating hahawakan muli ang Tyr. Kapag natalo tayo, ibibigay natin ang East Province. Nakahanap na sa atin ng mas malaking patron si Kuya Mills. Nagulat si Dentian. A bigger patron. Kuya Foster, anong ibig mong sabihin? Bahagyang ngumiti si Hanley at sinabing, may ibang pagkakakilanlan si Tyr. Siya ang dating outcast ng Summers family ng Ormer City. He only came back to deal with them. Ang target talaga niya ay ang Summers family, we are mere incidentals. The so-called enemy of an enemy is a friend. Kuya Hanson, ang dami kong nasabi sa iyo. You don't need me to spell it out for you, right? Pinaikit ni Dentian ang kanyang mga mata. Matagal nang wala si Kuya Mills sa East Province. Sa Ormer City kaya siya. Haha, buti naman nahulaan mo sa puso mo. Sabay tapik ni Hanley sa balikat ni Dentian. Sige na at maghanda ng mabuti, ngunit huwag hayaang mahanap ni Tyr ang ebidensya at gamitin ito bilang pagkilos laban sa atin. Kahit na matalo tayo sa round na ito, hindi mahalaga. Pagkatapos ng lahat, nakahanap na tayo ng magandang backup plan. Bahagyang tumango si Dentian. Iyon lang ang magagawa sa ngayon. Palubog na ang araw. Sa loob ng bilya ng pamilya Hawkins, ang dating maunlad na pamilya ay napuno na ngayon ng kawalan ng pag-asa. Ang buhay ay parang isang malaking sugal. Kung nadulas ka ng kaunti, mawawala ang lahat. 2 araw na ang nakalipas, ang pamilya Hawkins ay isa sa 4 na dakilang angkan ng East Province, isang kilalang pag-iral sa lalawigan.
Ngunit ngayon, nasa dulo na sila ng kanilang lubad. Sila ay hinihimok sa gilid ng pagkalipol. Sa Hawkins Family Villa Hall, si Cade Hawkins, ang pinuno ng pamilya Hawkins, ay nakaupo sa isang sofa na imported mula sa Europe. Marahan niyang hinahaplos ang balat ng tigre sa tabi niya. Puno ng pag-aatubili ang mga mata niya. Hindi man niya maatim na humiwalay sa kanyang dating kaluwalhatian, hindi siya makatakas sa ganitong kapahamakan ngayon. Tapat na para kay Cade ang 2 taong kredito sa kanyang buhay. Kabanata 868. Huwag mo akong iwan. Pumasok mula sa labas ang isang babaeng nasa katanghaliang gulang na nasa edad 40. Sa kabila ng kanyang edad, ang kanyang figure ay voluptuous at sexy. Masasabi ng isa sa isang sulyap na siya ay isang napakagandang nilalang. Ang kanyang pangalan ay Rosa Clem. Ang babae ay dating sekretarya ni Cade Hawkins. Mahigit 1 dekada na niya itong kasama. At the same time, mahigit 10 taon na rin silang nagkakarelasyon. Noon, si Rosa ang may bahay na nagpalaya sa orihinal na asawa ni Cade. Sa kabila nito, sa paglipas ng mga taon, hindi pa kinilala ni Cade si Rosa bilang kanyang asawa. Guro, ang pamilya Hawkins ay tapos na. Ang lahat ng mga bangko ng ating pamilya Hawkins ay opisyal na kinuha. Ang mga pondo ay nagyelo, at iba pang mga ari-arian ay sunod-sunod na nabangkarote. Habang nag-uulat si Rosa kay Cade ng kasalukuyang sitwasyon ng pamilya Hawkins, nagambala siya ni Cade sa kalagitnaan ng kanyang ulat. Paano ang mga pamilyang Mills at Foster? Ano ang ginawa nila? Tanong ni Cade. Kapag pinag-uusapan ng mga pamilyang Mills at Foster, ang tono ni Rosa ay nagpapahiwatig ng mga pahiwatig ng galit, na si Denton Hansen at Hanley Foster ay nagdagdag ng insulto sa ating pinsala. Isinisisi nila ang lahat sa pamilya Hawkins, at sinusubukan ang kanilang makakaya upang maiwasan ang mga relasyon ng kanilang mga pamilya sa atin. Ngayon pa lang, nagsagawa pa ng press conference ang dalawang yan, kung saan tahasan nilang hiniling sa mga opisyal na striktong imbestigahan ang pamilya nating Hawkins. Masyadong malayo ang kanilang pupuntahan. Haha. Pang-iinis ni Cade habang nakasulat sa kanyang ngiti ang kawalan ng magawa. Nag-aapoy ang kanyang puso sa puot, ngunit wala siyang magawa. Ang lahat ay naging isang foregone conclusion. Nang dumating si Isaiah Yoder sa Tier Summers, at ang dalawa ay naghanda upang harapin ang 4 na dakilang angkan, ang kanilang mga kapalaran ay Sally Adona. Hanley at Denton, ako, Cade Hawkins, baka mauunang bumaba, pero malapit na kayong sumunod. Muhahaha. Magkahalong lungkot at pait ang tawa ni Cade. Sa oras na ito, pumasok sa silid ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakasuot ng salaming pang-araw. Taglay ang palayaw na King Kong, ang lalaking ito ay dating mersenaryo sa ibang bansa. Sa huli, siya ay nasugatan sa isang labanan at nahulog sa isang desperado na sitwasyon. Habang nasa isang paglalakbay sa ibang bansa noong panahong iyon, iniligtas ni Cade si King Kong at ang kanyang koponan. Simula noon, ang grupo ay nanatili kay Cade sa lahat ng mga taon na ito, naglilingkod at nananatiling tapat sa kanya. Lumapit si King Kong kay Cade. Master, nakahanda na ang sasakyan. Pwede na tayong umalis any minute. Kahit na bumagsak na si Cade, si King Kong ay may respeto pa rin sa kanya. At saka, pinadala ko si Diamond at ang iba pa sa ospital para iligtas ang young master. Maya-maya, babalik na siya sa iyo, dagdag pa ni King Kong. Nagpunta si Diamond sa ospital. Kumunat ang noo ni Cade nang marinig ang balita. Tama, sagot ni King Kong. Pagkatapos putulin ni Tyr ang palad niya, ipinadala sa ospital ng Six Doors ang young master para gamutin. Kaya, pinagsama-sama namin ang aming mga utak at pinakuha si Diamond ng isang team doon para ilabas ang young master at isama siya. Bakit? Biglang pagmura ni Cade. Taway niya, bakit hindi mo ito pinag-usapan sa akin? Natigilan si King Kong. Guro, nauubos na ang oras. Ibalik mo siya. Kunin mo si Diamond para bumalik kaagad at salubungin tayo sa kalagitnaan. Pero master, the young master, Parang biglang nagbago si Cade sa ibang tao. Huminga siya ng malalim at desididong sinabing, give him up. Karapat-dapat si Cade na tawaging kontrabida noong panahon niya. Para iligtas ang sarili, handa siyang sumuko sa sarili niyang anak. Gayunpaman, hindi ito nangangahulugan na si Cade ay walang awa. Ito ay lamang na siya ay may isang malinaw na grasp ng sitwasyon.
Dahil ang Six Doors ay nagpadala kay Rowan Hawkins sa ospital, ang departamento ay tiyak na magpapadala ng mga tao upang i-guard siya. Hindi naniniwala si Cade na mailalabas ni Diamond si Rowan sa ospital. Sa kabaligtaran, malamang na ang koponan ay papatayin. Master, wala ka talagang balak na isama si Young Master? Tanong ni King Kong. No, his life is not in danger by staying with Six Doors. We don't have time to think that much. Inform Diamond to change his route right. Meet us halfway to leave the East Province, ani Cade. Oo, Guru. Tinawag agad ni King Kong si Diamond. Samantala, tinitigan ni Cade si Rosa at sinabi sa kanya, Rosa, gumuho na ang pamilya ko sa Hawkins, wala na, at wala na akong lugar sa East Province. Last, in another half an hour, both Six Doors and the officials will come looking for me. I have to leave. Alam ko. Bahagyang tumango si Rosa. Huminga ng malalim si Cade at inilagay ang isang bank card sa kanyang kamay. Pagpapatuloy niya, babae ka. Hindi ka pahihirapan ng departamento. Ang pera sa loob ng card na ito ay sapat na sa natitirang bahagi ng iyong buhay. Guru. Sa pagkabalisa, hindi kinuha ni Rosa ang bank card mula sa kamay ni Cade, ngunit direktang tumalon sa kanyang mga bisig. Guru, sabi ng mga hindi nakakakilala sa atin, ako, si Rosa, ay kasama mo para sa iyong pera. But, I truly love you. So, please don't leave me behind. Please take me with you. Ano? Napatingin si Cade kay Rosa na hindi makapaniwalang mukha. Hindi ako aalis ng bakasyon. Alam ko, Guro. Kahit gaano kahirap, makukontento ako basta't manatili ako sa tabi mo. Tinitigan ni Rosa si Cade na may nakasulat na infatuation at anticipation sa buong mukha niya. Sa moment na ito, naantig si Cade. Malakas siyang tumango at sinabing, Salamat, Rosa. Kung ako, si Cade Hawkins, ay makakaligtas sa malaking sakuna na ito. Tiyak na pakakasalan kita. Salamat, Master. Then, tara na. Magkayakap silang dalawa at lumabas ng Villa Hall. Sa looban, 7 o 8 ganap na armadong maskuladong lalaki na nakasuot ng itim na uniforme sa labanan ay nakatayong magalang. Lahat sila ay miyembro ng King Kong Mercenary Corps. Bawat isa sa kanila ay nilagyan ng mahusay na mga kasanayan, at lahat ay tapat kay Cade. Haha! Biglang nagpakawala ng tawa si Cade, pero napuno ng pait ang tawa niya. Lumingon siya, huling tumingin sa kanyang gloriously decorated villa, saka tuluyang tumalikod at handa nang umalis. Akmang kikilos na sila, biglang umalangaw-ngaw ang mga sasakyan mula sa labas ng villa. Ito ay masama. Nanlamig ang mukha ni King Kong. Subconsciously, siya at lahat ng iba pang miyembro ng King Kong Mercenary Corps ay naglabas ng mga armas na dala nila. Pagkalipas ng ilang segundo, isang grupo ng mga tao ang hamarang sa pasukan at nagmamadaling pumasok sa villa. Nangunguna sa grupo ang isang matandang lalaki na may puting buhok, at isang hubad na dibdib, nasa katanghaliang gulang na lalaki na may blonde na buhok. Tinundan sila ng mahigit 20 malalaking lalaking nakaitim na may gun sa kanilang mga kamay. Sabay-sabay na nakilala ni Cade at King Kong ang mga taong ito. Ang matanda ay walang iba kundi si Mr. Crane, ang nangungunang manlalaban ng pamilya Hanson. Ang hubad na dibdib at blonde ang buhok na lalaki ay may palayaw na whistle. Dati ay isang internasyonal na mamamatay tao, ngunit ngayon ay isang sobrang eksperto na tinanggap ng pamilyang Foster. Ang mga lalaking nakasuot ng itim na nakasunod sa kanila ay mga nangungunang manlalaban din na pinagtatrabahuhan ng mga pamilyang Hanson at Foster. Bawat isa ay may lakas na maihahambing sa mga miyembro ng King Kong Mercenary Corps. Nagdilim ang ekspresyon ng mukha ni Cade nang makita niyang lahat ng mga elite ng Hanson at Foster na pamilya ay nagpakita dito. Kabanata 869. Ang assassination. Mr. Crane? Kuya Weasel? Ano ang kahulugan nito? Kumunat ang noo ni Cade Hawkins sa grupo ng mga taong pumasok sa kanyang villa. Isang pakiramdam ng kalungkutan ang biglang bumangon mula sa kanyang puso. Si Mr. Crane at ang iba ay hindi nagpatalo sa paligid ng bush. He spelled it out with a smile, Master Hawkins, huwag mo kaming sisihin. Ginagawa namin ang sinabi sa amin. We are on their payroll and only doing what they told us to do. Ang walang awa mo. Bahagyang nanginginig ang katawan ni Cade. So, pinadala ka ni Hanley Foster at Denton Hanson para patayin ako. Ramdam ni Cade na mas lalong lumakas ang alon ng lungkot sa kanyang puso. Kabalintunaan ang nangyari sa kanya.
Dati silang magkapatid, hindi niya akalain na sila ang magtutulak sa kanya sa pagkalipol. Bakit kailangan mong pumunta sa ganito? Tanong ni Cade. Siyempre, dahil marami kang alam. Pagkalabas pa lang ng mga salita sa bibig niya, itinaas ni Weasel ang baril sa kamay niya at pinaputukan si Cade. Ingat! Sigaw ng isang miyembro ng King Kong Mercenary Corps. Inilagay ang sarili sa harap ni Cade, kinuha niya ang isang shot sa dibdib at bumagsak sa lupa. Bantayan ng guro. Nagpakawala ng paputok si King Kong bago agad itinaas ang baril sa kanyang kamay. Sa kabilang banda, kinuha ni Cade si Rosa Clem at umatras sa lobby ng villa ng napakabilis. Pagkatapos ay naganap ang labanan ng baril sa looban ng villa ng pamilya Hawkins. Bagamat ang mga tauhan ni King Kong ay mga mersenaryo na nasangkot sa larangan ng digmaan sa ibayong dagat, sina Mr. Crane at Weasel ay may parehong katangian tulad ng isang taong sumayaw sa gilid ng kutsilyo. Ang kanilang lakas ay hindi mas mababa kaysa kay King Kong. Sa simula ng labanan ng baril, si King Kong at ang kanyang mga tauhan ay nalampasan at nalulula sa kapangyarihang panlaban ng kanilang mga kalaban. Hindi nagtagal, naubos na ng magkabilang panig ang kanilang mga bala. Kaya, ito ay naging hand-to-hand combat. Namatay ang kalahati ng grupo ni King Kong, iilan na lang ang natira sa mga lalaki, kasama na si King Kong mismo. Samantala, kakaunti ang natamo ng kanilang mga kalaban. Sa wakas ay nagsimula ang isang mahusay na labanan, na may mga kislap at kislap ng malamig na bakal na sumasayaw sa himpapawid habang pinilit ni Mr. Crane si King Kong at ang kanyang mga tauhan sa Villa Hall. Sabay-sabay, sa tuktok ng isang gusali sa tapat ng Hawkins Family Villa, nakatayo sina Tyr Summers at Isaiah. Pareho silang may hawak na mga binocular na grade militar sa kanilang mga kamay. Mula sa kanilang kinatatayuan, kitang-kita nila ang lahat ng nangyayari sa Hawkins Family Villa. Dahil sa sitwasyon ng pamilya Hawkins, tila naalala ni Isaiah ang eksena ng kanyang pamilya na nakaranas ng parehong bagay 2 taon na ang nakakaraan. Ipinadala ng 4 na dakilang angkan ang kanilang mga tao sa kanyang pamilya. Kaya, isang massacre ang naganap. Ngayon, ang masamang ganti ay bumalik upang kumagat sa kanila. Ito ay isa sa 4 na pamilya, ang pamilyang Hawkins, na nakakaranas ng parehong eksena. Ang higit na kabalintunaan ay ang mga nakikitungo sa pamilyang Hawkins ay bahagi rin ng 4 na dakilang angkan. Haha, nagtagumpay ang plano natin. Ang Hansen and Foster families ay talagang hindi makaupo. Ibinaba ni Tyr ang mga binocular ng militar sa kanyang kamay. Hindi niya napigilan ang tawa niya. Sabay tunog ng walkie-talkie sa tabi niya. Ang boses ng Chasing Wind ay nagmula sa device, Gate Master, nakarating na tayo sa pasukan ng Hawkins Family Villa. Sabihin kung anong susunod na gawin. Hindi, maghintay ng kaunti pa. Kinuha ulit ni Tyr ang binoculars. Hindi pa sapat na miserable si Cade. Oo, Gate Master. Patuloy ni Tyr, nga pala, ano ang sitwasyon sa ospital? Sagot ni Chasing Wind, nakatanggap lang ng balita mula sa Leafy Flight at Loki, kontrolado na nila ang Diamond Guy na iyon. Kakaiba. Nang makarating ang grupo sa entrance ng ospital, imbes na pumasok, tumalikod na lang sila at umalis. Sabi ni Tyr, ginawa ni Cade yan. Handa siyang sumuko sa sarili niyang anak. Pero, hindi ito eksaktong itinuturing na pagsuko. Nangangahulugan lang na mas matalino si Cade. Alam na alam niya ang kahulugan ng pinakadelikadong lugar, ay ang pinakaligtas na lugar, ligtas si Rowan Hawkins sa ilalim ng Departamento ng Proteksyon. Idinagdag ni Isaiah mula sa gilid, kung pag-uusapan, sa 4 na dakilang angkan, si Cade ang pinakamamahal at matuwid. Isang tawa ang pinakawalan ni Tyr. Kaya, kailangan nating gamitin ito. Pagkasabi noon, ginamit na naman ni Tyr ang binocular para panoorin ang sitwasyon ng pamilya Hawkins. Yung grupo ng mga tao ay pumaslang na sa kanilang pagpasok. Chasing Wind, oras ng pagkilos. Roger na, Gate Master. Noon lang, sa loob ng villa ng pamilya Hawkins, inilabas na ni Mr. Crane, Weasel, at ng kanilang mga tauhan ang karamihan sa mga tauhan ni King Kong at ngayon ay papasok na sa Villa Hall. Magkahawak kamay sina Cade at Rosa habang umaatres sila pabalik. Pinuprotektahan sila ni King Kong at ng 2 pang lalaki na nauna sa kanila, ngunit hindi nagtagal, ang 2 lalaking iyon ay namatay sa kamay ni Mr. Crane. Sa wakas, nagpadala si Mr. Crane kay King Kong Flying Eagle Punch. Bago pa makabangon si King Kong mula sa lupa, narinig niya ang isang snap sound. Tinapakan ni Crane ang kanyang dibdib. Nabasag ng isang tadyak ang lahat ng tadyang ni King Kong. Arg!
Isang malungkot na sigaw ang umalangaw-ngaw. Nakakatakot, enough ang magpatinggal ng anit. Pagkatapos noon, tumingkayad si Mr. Crane at hinawakan ang leeg ni King Kong. Pinahihit niya ito ng puwersa at pinaponte si King Kong sa hukay. Cade, oras na para tumama sa kalsada. Hawak ni Weasel ang isang dagwang maikling talam sa kanyang kamay, dinilaan niya ang dugo sa dulo ng matalim na kutsilyo gamit ang kanyang dila sa kakaibang paraan. Pagkatapos, sinaksak niya ito patungo kay Cade. Kuro, mag-ingat ka. Sa takdang oras, kinuha ni Rosa na tumabi kay Cade. Ang inisyatiba na humakbang pasulong at itinapon ang sarili bago sa kanya. Humaba ang talim, at ang buong gilid ay napunta sa dibdib ni Rosa. Habang bumubulusok ang kanyang dugo, dilat na dilat ang mga mata ni Rosa, na may nakasulat na sakit sa kanyang mukha. Rosa! Sigaw ni Cade. Niyakap niya ng mahigpit si Rosa habang nanginginig ang kanyang buong katawan. Rosa! Rosa! Master, I'm cold. Hawakan mo ako ng mahigpit. Patuloy na bumubulwak ang dugo mula sa bibig ni Rosa, at tila siya ay nasa hindi kapani-paniwalang sakit. Hindi ka pwedeng mamatay sa akin. Blanko ang isip ni Cade. Sa loob ng mahigit isang dekada, nahirapan siyang malaman kung ano nga ba ang nararamdaman niya para kay Rosa. Dati siyang may bahay. Kinalaunan, pinalayas niya ang asawa para kay Rosa, ngunit hindi pa rin niya ito pinakasalan kahit ginawa niya iyon. Marahil ay dahil mas matanda siya sa kanya ng 10 taon, o dahil imposible para sa isang lalaki ng kanyang liga na gumugol ng oras at lakas sa tinatawag na pag-ibig. Kaya naman hanggang ngayon ay hindi pa rin naiisip ni Cade kung ano ang ibig sabihin ni Rosa sa kanya. Kahit nasa dulo na siya ng lubad, handa pa rin siyang makasama ni Rosa. Bukod dito, para mailigtas siya, handang ibigay ni Rosa ang sarili niyang buhay. Hindi siya nagdalawang isip na harangin ang kutsilyo gamit ang sarili niyang katawan. Noon lang napagtanto ni Cade na mula sa kaibuturan ng kanyang puso ay may malalim siyang pag-ibig sa kanya. Kung maaari, balang araw, mapapangasawa niya ang babaeng ito at ibibigay ang kanyang pangalan. Gayunpaman, wala sa mga iyon ang naging posible ngayon. Maya-maya'y bumagsak ang kamay ni Rosa na walang buhay. Namatay siya sa mga bisig ng lalaking pinakamamahal niya. Kabanata 870. Tapos na, at gustong makita ka ng Gate Master. Isang malakas na dagandong ang pinakawalan ni Cade Hawkins, ngunit wala na siyang ibang magawa. Tinilaan pa rin ni Weasel ang dugo sa kanyang maikling talim. Ang lalaking ito ay isang walang pusong mandar-ambong. Ang pagpatay sa isang babae ay maihahambing sa pagpatay ng pusa o aso para sa kanya. How touching, Cade. Hindi ko talaga akalain na pag-ibig at pagmamahal pa rin ang iniisip mo sa iyong pagtanda. Muhahaha, pero hindi mo naman kailangang malungkot dahil malapit ka na ring bumaba para samahan siya sa hukay. Hawak-hawak ni Cade ang bangkay ni Rosa Clem. Duguan ang mga mata niya. Tinitigan niya ng masama si Weasel at sinabing, kapag bumalik ka, sabihin mo kay Hanley Foster na ako, si Cade Hawkins, ay hindi siya pakakawalan kahit multo ako. Muhahaha. Isang multo. Tisiguraduhin kung mananatili kang patay magpakailanman. Nagpakawala ng kakaibang tawa, ibinaba ni Weasel ang talam sa kanyang kamay ng pababa. Handa na niyang ibulsa iyon sa tuktok ng bungo ni Cade. Mayroong paniniwala sa komunidad ng martial arts kung ang tuktok ng bungo ng isang tao ay natatakan sa oras ng kamatayan, ang kanyang kaluluwa ay makukulong sa loob ng kanyang katawan magpakailanman at hindi na muling isisilang. Medyo mabisyo ang intensyon ni Weasel. Gayunpaman, nang laslas niya ang kanyang kutsilyo, isang figure ang biglang sumalakay sa kanya mula sa likuran. Sa mga galaw na kasing bilis ng bagyo, sa isang kisap mata, naharang ng figure si Cade. Klang! Matapos umalangaw-ngaw ang isang malutong na tunog ng banggaan ng metal, ang figure ay nanatiling nakaugat sa lugar, habang si Weasel ay napilitang umatras ng ilang hakbang. Nang magpakatatag siya, nakita niyang may hawak na machete si Chasing Wind habang nakatayo sa harapan ni Cade na parang Diyos ng digmaan. Chasing Wind. Nang makita ni Weasel si Chasing Wind, nagulat siya. Hindi niya inaasahan ang isang principal ng Six Doors na biglang susulpot dito. Sa teknikal na pagsasalita, ang mga layunin ni Cade at Six Doors ay ganap na salungat sa isa't isa. Gayunpaman, isang tao mula sa departamento ang aktwal na lumitaw sa harap ni Cade at iniligtas siya. Ang nangyari lang ay naglalaman ng labis na pinagbabatayan na kahulugan. It seems that Mr. Foster and Mr. Hansen made the right call.
Kung hindi tayo gagawa ng first move, mauunahan tayo ng department mo. Samantala, papalapit sa kanila si Mr. Crane. Nakatutok ang mga mata niya kay Chasing Wind. Nilagay niya ang isang kamay niya sa likod niya. Sumunod, pinitik niya ang kanyang palso, at lumitaw sa pagitan ng kanyang mga palad ang isang lumilipad na punyal na kasing laki ng hinlalaki. Nang wala pang 2 metro ang layo ni Mr. Crane sa Chasing Wind, bigla siyang humampas. Ipinadala niya ang lumilipad na punyal na pumutok mula sa kanyang kamay na parang isang bala mula sa isang baril. Ang target niya ay hindi eksaktong Chasing Wind, kundi si Cade. Bilang isa sa mga principal ng Six Doors, ang rango ng Chasing Wind ay pangalawa lamang sa 4-Gate Master. Sa una, ang kanyang kapangyarihan sa pakikipaglaban ay nirerango ang pinakamataas sa 8 principles. What's more, ang combat power ng lahat ng principles ng department ay kakaiba. Ang dahilan kung bakit naging vulnerable si Bobby Left at ang kanyang mga tauhan bago si Tyr Summers ay hindi dahil sa mahina sila, kundi dahil hindi sa mundo ang mga kakayahan ni Tyr. Ang lumilipad na punyal ay tila napunit ang hangin habang ito ay diretsyong pumutok sa dibdib ni Cade. Kung si Zillian o si Pon ang tumabi kay Cade, namatay na siya ngayon. Sa kasamaang palad para kay Mr. Crane, si Chasing Wind ang nakatayo doon. Kung lalaban na ni Chasing Wind si Zillian, talagang wala siyang bentahe sa mga tuntunin ng lakas, ngunit ang kanyang bilis ay hindi kapanipaniwala. Sa mga tuntunin ng bilis, sa lahat ng martial arts practitioner sa Hilaga, tanging ang matandang lingkod ng pamilyang Summers na nauna sa kanyang kapangyarihan sa pakikipaglaban sa Hilaga, ang maaaring madaig ang Chasing Wind. Maging si Excalibur Willow, na kilala sa bilis ng kanyang espada, ay mas mabagal kumpara kay Chasing Wind. Nagkataon na inilagay ni Chasing Wind ang kanyang katawan bago si Cade sa isang iglap. Sa ganitong sitwasyon, imposibleng direktang harangin niya ang lumilipad na punyal ni Mr. Crane. Kaya lang niyang gamitin ang sarili niyang katawan para harangin ang punyal. Ang lumilipad na kutsilyo ay tumusok sa balikat ni Chasing Wind na may nakakakilabot na tunog na bumulusok ng malalim sa kanyang laman. Kasuklam-suklam. Malungkot ang ekspresyon ni Chasing Wind habang malamig na tumitig kay Mr. Crane at nagmumura. Si Mr. Crane ay hindi man lang nagpatinag ng isang talukap na mata habang siya ay nagpakawala ng isang dumadagandong na sigaw, patayin si Cade. Mabilis. Si Weasel, kasama ang iba pang mga mandirigma, ay sabay-sabay na sumugod kay Cade na parang mga nasisiraan na aso. Gamit ang isang machete sa kanyang kamay, patuloy na tinutulak ni Chasing Wind si Weasel at ang iba pang mga mandirigma pabalik. Naglabas siya ng aura ng isang lalaking kayang humawak ng paslaban sa 10,000 kalaban. Samantala, sa wakas ay dumating sa pinangyarihan sina Zillian at Pon na nakasunod sa kanila. Ang duo ay sumugod kasama ang 12 ng mga ahente ng Six Doors sa isang siga ng kaluwalhatian. Pagkatapos, ang buong bulwagan ay nahulog sa kaguluhan. Ang mga ahenteng ito ay mga elit ng departamento, at dahil sa katotohanan na ang departamento ang may hawak ng mataas na kamay sa mga tuntunin ng lakas tao, dinurog nila ang grupo ni Weasel sa isang iglap. Nagpakita rin sina Zillian at Pon ng makapangyarihang labanan. Sa bawat pagtama nila, may kalaban na babagsak sa kanilang paanan. Matagal na panahon na ang nakalipas mula noong ginamit nila ang lahat ng kanilang lakas ng walang pigil gaya nila ngayon. Mula pa noong panahon ng Holy Tiger, ang buong hilagang Six Doors ay bumababa. Matagal nang hindi nag-away si Zillian at ang iba pa, ngunit ngayong maupo na si Tyr sa pwesto, muling nabuhay ang kanilang dating. Boom! Naglabas ng suntok si Zillian. Ang kanyang suntok ay nagpalipad kay Weasel ng ilang metro ang layo. Hindi nagtagal ay sinundan ito ng isang karate chop mula sa Pon, na naputol ang mga buto ng isa sa mga braso ni Weasel. Sa kabilang banda, si Mr. Crane at Chasing Wind ay nagpalitan ng higit sa 10 galaw. Ang kanyang katawan ay nasugatan ng Chasing Wind at ngayon ay may ilang bukas na sugat. Nang mapansin na hindi pabor sa kanya ang sitwasyon, direktang hinaila ni Mr. Crane ang isang manlalaban ng pamilya Hansen sa tabi niya upang harangan ang pag-atake ni Chasing Wind. Matapos ihampis ni Chasing Wind ang kanyang espada sa katawan ng lalaki at laslasin siya ng 6 na beses, nagawa niyang mapatomba ang lalaki. Pagkatapos, nalaman ng Chasing Wind na umakyat si Mr. Crane sa koridor sa ikalawang palapag ng villa. Tinubukan niyang tumakas. Sumimangot si Chasing Wind at hinabol siya sa sobrang bilis. Gayunpaman, pagdating niya sa itaas, tumalon na si Crane sa bintana.
Sa sandaling tumalon siya, sabay-sabay niyang binaril ang tatlong lumilipad na punyal kay Chasing Wind, na napilitang umiwas ng magmadali ang huli. Sa oras na nagawa niyang makatakas sa mga punyal, nawala na sa paningin si Mr. Crane. Wish to flee. Hindi ganoon kadali. Pinaikit ni Chasing Wind ang kanyang mga mata at agad na tumalon palabas ng bintana. Pagkatapos, nakita niya ang kinaroroonan ni Mr. Crane sa ibaba. Siya ay tumatakbong palayo ng masama. Handa nang habulin ni Chasing Wind si Mr. Crane, ngunit biglang tumunog ang walkie-talkie sa kanyang baywang, "Chasing Wind, tumigil ka. Huwag mo siyang habulin." Bakit? Hindi maintindihan ni Chasing Wind. Ipinaliwanag ni Tyr mula sa kabilang panig ng walkie-talkie, palaging kailangan ng isang tao na bumalik at iulat ang insidente kay Hanley Foster at sa iba pa. Nakuha naman agad ni Chasing Wind. Siya ay sumuko sa paghabol kay Mr. Crane at tumalikod para bumalik sa ibaba. Sa sandaling ito, sa loob ng kahabag-habag na bulwagan, ang labanan ay natapos na. Si Weasel at ang kanyang mga tauhan ay naalis na lahat. Sila ay pinatay sa lugar ni Zillian at ng iba pang mga ahente, o nakahiga lang sa lupa at umiiyak sa sakit. Pinamunuan ni Pawn ang mga ahente na kontrolin ang mga taong ito at linisin ang larangan ng digmaan. Nakayuko si Kay doon, hawak-hawak pa rin ang bangkay ni Rosa sa kanyang arms na manhid ang mukha. Tapos na, Cade. Gusto kang makita ng gate master namin.